that movement is very strong, and we should respect that. Karoon ng yung nabitin, no? Nung nabitin yung production bilang producer, no? Ano ang naglupaset ka? Naglupaset ka ba sa Ines? Naiyak ka ba? Nagkaroon ng bagong mga motibasyon, bagong mga plano tungkol doon sa pelikula at talagang hindi naisip mo ba na huwag na ituloy o ipaglaban kung muli yung ganong mga samot-saring mga alalahanin, ano ang talagang nangyari ng mga panahon na yun? Okay, salamat. Can you post the poster I said? Baka ma-monopolize ko rin like to be short. 12 years ago, that was 2013, 150th yun ni Andres Bonifacio. 150th. Okay? Sabi ko, alam ko magkakaroon ng pelikula. Pero sa dinami-dami ng mga pelikulang historical, naisip ko, parang lagi yatang mga lalaki yung nangunguna sa mga historical films. Hindi ba sa pagbubuo ng bayan, hindi ba kasama ang mga kababaihan? Even then, that was already my question. So, naghanap ako kung sino ba yung pwede kong pag-aralan, no? So, I thought of Gregoria de Jesus kasi siya yung asawa ni Andres Bonifacio na father of Philippine Revolution. Bakit wala akong alam doon? Diba, ang alam na natin yung siya sa bundok, hindi niya mahanap yung kanyang katawan ni Andres at saka yung walang lihim na di nakakaya. Parang namatay na rin siya. We didn't know anything. In fact, up to now, if you go to schools, hindi siya kilala. Pero nung inaral namin siya for 2 years, Mr. Thank you for that question. No? Namangha ako. Sabi ko ba, why is she overlooked? Napakagaling naman niya. Malalaman niyo yan. Thank you for coming and I hope you will all stay. Kasi ang gusto ko siguro yung makilala siya. Makilala niyo siya. Kasi footnote lang siya sa mga history books. Diba? Pangalawa, kung naglupasay, hindi pa ako naglupasay. Kahit si Jeffrey, kapartner ko yan, basta nga kami pareho ng pera. We were always thinking, magagawa namin kahit paano. No? Pero I will tell you something, no? Baka hindi kayo masyadong maniwala. May esoteric, rin, no? Mayroon akong kaibigan, actually 3 sila na nagsabi sa akin. Yung isa, gusto ko na mag-give up, sabi niya, wag. Esoteric to. Marinig ko sa movie. Sabi niya sa akin, wag. Inihila niya yung tenga mo, makinig ka. In fact, tonight, may darating dito, isa rin siya, who approached me and said, I talked to the dead. Alam mo, pag gano'n, siyempre kinakabahan kayo. Tutuloy, marami pa kayong makikita ganyan, no? So, nandun ninyo, no? She has this voice that has to be heard. Okay? Nung hindi kami nanalo sa festival, alam niyo na siguro yon. Siyempre, hindi nga kami napili. No? Hindi kami napili sa festival. We had a big budget commitment. Nung nawala yon, siyempre nakaka-depress, no? So hanap-hanap din. I even gave it to a woman director who had a producer pero hindi natuloy. No? Pero sabi ko, ayoko na rin maghanap ng mag-pro-produce na baka, kasi nag-give up nung hindi nakapasok sa festival. Eh. Kasi alam niyo naman ang festival natin, that's where money can be made, di ba? Sabi ko, yun talaga naniniwala din sa project. Kaya it took also 12 years, no? Kasi hindi ko na alam kung anong format, kasi pag feature pa rin yung film, magastos talaga. No? So at first, I thought documentary. Okay? Pero ayoko yung straightforward na documentary kasi hindi ganun karami ang nanonood doon. Kasi gusto ko talaga, marinig ang boses niya. No? So naghahanap rin ako kung ano yung treatment. And then I met Arjan Mar Rebeta. So nag-pitch siya. Yung una niyang pitch, unang-una, kung nakita niyo na yung teaser nito, nandun yung start image ni Lobby na sa initiation. At second, pinasok niya rin yung esoteric parts. Ibig sabihin, oy, naniniwala siya. No? Naniniwala siya. In fact, pag narinig niyo siya, kasi ginawa niyang meta-docu-fiction yung film. Pag narinig niyo, marapanood niyo, makikita niyo rin yung sentimiento. And I thought, this was it.
nung 2024, sabi ko, nalaman ko 150th year na ni Oriam, sabi ko, kailangan matapos na natin. Tatanggapin mo ba? Sabi ko. Kasi kung hindi, i-retire ko na talaga to kasi it had been on my mind for so long. No? I have been shooting documentaries, interviews, etc. etc. When NHCP partnered with us, no, I was so thankful. No, they're here, no? There are many representatives from the National Historical. I didn't know na napili siya na i-commemorate nila this year. Diba? After 128 years, that is so awesome. No? She was only 22 in 1897. Kaya sabi ko, diba, I mean, maybe dapat siya magsasalita nun. Maybe it was all intentional. I hope that answered your question. Thank you. Thank you, Miss Ellen. Yes. Parang nakaka-excite, no? Makikita natin, it's not the usual historical movie, but we will see a lot of, when Miss Ellen was talking about esoteric nature, no, of the discussion, it brings us back to our roots, because culturally, that's where we always stand, right? Sige po, any other questions? Hello, Yes. Marching from Catapage. Nakausap kita when this movie was shown in UP Manila before, diba? And then you said this is about women empowerment, ganyan. With the sobrang daming hero films ngayon, do you have plans of making another female hero after this? This is for Ma'am Ellen, Arjun Mars, Director Arjun Direct Jeffrey. Ayun. That's my first question. Sige, I will start. Sabi ko nga, tinanong rin ako ni Fem ang ahas niya. Gusto ko muna mag-succeed to. No? You want her to become a house. But I hope that it will start more films women in history. Kasi marami sila. In fact, natutuwa kami kasi nagpalabas kami sa Congress recently and the women legislators there, si Kong Dada Ismula, Kong Leila de Lima, Kong Kakapag-Aw, also of course Kong Sheldrock and others, they filed a bill, the Lakambini Bill, to mandate the study of women heroes in Philippines in all schools at all levels. That was so awesome. Kasi sabi ko nga, talo pa doon magagawa ng pelikula, no? But we're so thankful that by sticking it out to do this film, it gave attention to that. So, yes, I think these two are very active. Okay, you answered that question. Hindi naman ako particularly interested to do another film on a hero. Kasi ito nga, nahirapan kami sa present. But anyway, ang ano ko naman, whatever attracts me creatively on any material, yun ang gagawin ko. But not particularly sa hero. Sa akin yun, siguro kung may pagkakataon nga, pagpapatuloy ko pa rin. Mostly kasi yung mga somehow naka-line up sa akin na, or gagawin possible na line up namin is mga socio-political na inspired sa mga somehow mga nangyari, mga violence. Pero in terms of historical, meron sa akin lumapit, pero planning stage pa lang siya at tinahanapan namin ng funding. Pero again, hindi ko pa masabi ng all commitment or matutuloy pa siya. Pero panibago siyang babaeng ano din, masabi din ng bayanin na part ng kasaysayan. So, hindi ko masabi yung pangalan kasi hindi pa naman sa bumbo. Pero sana matuloy. Yun. Thank you so much. Sana tulungan nyo kami na mag-succeed to so that there will be more women historical films. Ayos ko siguro na sana ito lang muna. Pag-focus natin si Gregor kasi panahon niya ito sa tingin, lalo na 150 years niya. So happy birthday, Kauria. Yan, salamat kay Kauria. Yes, you have a follow-up question? Second question naman for the cast, Madam Gina, Rocco, and Elora. Please, the historical figure you're playing, meron ba kayong preparation? Did you study their history, yung writing sila, videos about them? How did you prepare for your roles?
Kung nag-prepare, una sinabi ko sa directors namin, kasi mas marami po akong ginagawang teleseries, so sabi ko, if very teleserye acting ko, please, feel free to shout at me and just correct it. Kasi pag pelikula nga po ito. But, you know, with the projects that I've been doing, karamihan din doon, period. So, ngayon naniniwala na talaga ako yung features ko pang period. And, tama, me and Professor Xiao work together pala sa Pluma, kung San Jose Rizal naman ako. Sa Maria Clara Ibarra, kung saan si Elias ako, bilang Andres Bonifacio din yun. So may konting, I was able to dab a little bit into it already. But the preparations with speaking and the looks, you know, just appreciating the history kasi di ako lumaki dito, that's what. Kaya medyo hindi ko na-appreciate yung history before. I grew up in Singapore, I had to learn Filipino. So itong mga bagay nito parang hindi ko na, I used to take for granted. Pero doing these projects, naging madali, mahalin yung project. So yeah, in terms of preparations, ano pa ba? Yeah, that's for me. To be honest, hindi ako masyadong nakapag-prepare. Kasi, kumbaga, 12 years ago, hindi naman ako part na, hindi pa yung Oryang yung, yung totoong role ko. Extra ko nun. And, ako yung yaya ni older Oryang nung time na yon. And, nag-ano lang din po ako, nag-body double ako kay Lovely. Yes. Tapos, last year, I think, or parang around last year, kinontak po ako ni Direk Ellen and yung manager ko na kung pwede ba akong saluhin yung ibang parts for doing Oryang. And I said yes, kasi si Direk Jeff naman and Direk Arjan Mar yung kasama. So, ayun. And in terms of preparation, did I read some books? Walang chance. And as along the way ako natuto na nandun kasi si Prof. Xiao, nandun din si Sir Roddy, nandun din si LJ. And nagtanong ako tungkol sa perspective nila on how Oryang is. And based dun sa mga kinuwento nila, and based din dun sa script na naibigay sa akin, parang nag-imagine na lang ako kung ano ba yung danas ni Oryang nung mga panahon na yon. And syempre nandun naman si Direk Arjan Mar to guide me. So it's parang kumbaga along the way po ako natuto. Thank you. Miss Gina? Dagdag lang ko siguro ako dun kay Elora. Kasi sinabi niya na parang napansin na lang namin na nag-i-edit na kami. Di ba si Elora to, yung ka-double. So parang kami din, hindi namin alam, hindi namin sinadya na kontakin siya dahil double siya. So parang yung kung tadhana na lang siguro yun na parang inilapit na lang din kami kay Elora. Kasi sa editing na lang namin siya napansin, bakit sa'yo to? So maganda rin yung parang nilalapit mo si Oryang yung mga nagkasama-sama pa dati. Talk about opening opportunities. Okay, sige po. Miss Gina? Sa pelikulang to, kinagagala ko na napili akong gumanap. Sobra ang aking tutok at panay na rehearsal ko. Kahit na paano, siguro naman magugustuhan ninyo ang pelikula nito. Salamat po. Thank you po, Miss Gina. Sige, Direk. May dadagdag lang din ito kay May Gina. Ang ganda rin din kasi ng pagkakataon kasi siguro na-delay siya na na-delay. Parang iwan ko kung joke siya, pero nag-prepare siya na magpapakayat lalo. Kasi mas bumaga yung niya, yung somehow bumaga yung hindi ko masabi yung edad eh. Pero mas bumagay yung nung nag-shoot kami ulit. Kailangan pumayat ako kasi parang hindi tutugma. Alright.
I just want to add. Kasi nag-shoot si Gina noong 2015 at saka nag-shoot din siya noong 2025. So you can see how she looked 10 years ago and now. Awesome, no? Kasi yung ilang Tagalog, hindi ganun kadali, no? So siya and the late Spunky Manigan, talagang pinag-usayan nila, no? To make their dialogues seem natural. Thank you po. Yan, thank you. Exciting kasi makikita natin kung paano pinanday ng panahon si Miss Gina sa pelikula dito. Yes, we have another question? Hello po, I'm Alan Sanpan, Stars Patot. I just want to ask Miss Gina Paredes as Laura. You're portraying the role of Ka Oryang, di ba? So, parang Ka Oryang is woman of integrity, saka very powerful women, di ba? Kaya paano po kayo nakarelate dun sa character niya as you do yung kanyang character? Nung yung what have you learned from her, being a woman, at paano po nakarelate dun sa personal life niyo, si Ka Oryang? Nakarelate ako bilang isang ina at babae may pinaglalaban. Thank you, Ma'am Gina. Si Laura. Ako po marami po akong natutunan sa kanya kasi at a young age si Ka Oryang marunong ng buong boses. Kumbaga, opinionated siya and she fights for what she thinks is right. She speaks her own mind. And parang kumbaga, binigyan ako ng lakas ng loob na gayahin siya in terms of kung ano yung hindi ko gusto or ano yung hindi ko kumbaga natuto akong maging opinionated sa mga bagay na I think hindi dapat. So yun. And bukod sa pagiging opinionated and ni Ka Oryang, hindi siya sumusuko. Pinakita dito kung paano sa matagal na panahon, hinanap niya talaga si Andres, pero hindi siya sumuko despite the hardships that pinagdaanan niya. So yun din yung isang nag-inspire sa akin na magpatuloy at magpadayon. So thank you. Congratulations. Salamat, Laura. Yes, siguro it would also be interesting to know more about, kasi nabanggit ni Miss Ellen kanina about the bill, about the Lutambini bill, and of course, if it becomes a law, we need the support of every government institution or sino ba yung mga stakeholders para supportahan ito. Maybe we can ask some questions also for Miss Rosario from the NHCP. Yes, ma'am. Hi, hello, ma'am. Rosario. Meron na bang nasuportahan ang NHCP na pelikula noon at kung meron, at kung bakit nyo sinuportahan itong pelikulang ito maliban sa 150th anniversary ni Victoria de Jesus? Actually po, ang NHCP po bilang government control agency, talagang hindi po kami nagsusupport sa mga ganitong pelikula kasi po usually artistic na po yung dating Kaya lamang po, ito po kasi related po talaga dahil nga po pinagdiriwag natin yung 150th anniversary, birth anniversary ni Ka Oryang. And bukod po dito sa programang ito, marami na rin po kami nailunsad ng mga proyekto related sa buhay at pananaw at gawa ni Ka Oryang bilang nakabili ng katipunan. Thank you, ma'am. May I share? Yes po, Miss bago Ellen. kami nagkapirmahan ng NHCP, pinalabas talaga namin yung they asked to watch the film sa NHCP and 15 researchers sat down to watch. And dalawa lang yung naging comments nila that were very easy to a date and a particular source reference. Naiyak yata sila kaya wala nang tinanong. But that was really it. But
despite the fact that it's a meta docufiction na maraming fictional elements. Thank you po. Sige po, yes. Hello, good afternoon. I'm Jetri from Kinois. I wanted to ask a question first I suppose the whole panel to address. So Filipino historical education is still unfortunately very patriarchal in nature. No? How important is it, do you think, to empower our feminist historical stories? No? And additionally, when else in history do you think there are feminist stories left hidden to uncover? I think your question goes to Professor Shao. Sige ba? Okay, Yes. thank you. Una sa lahat, salamat at may bill na ang mangyayari dyan, pag yan ay pinatupad, meron naman tayong curriculum kasi ako po ay consultant of the Araling Palimunan Curriculum of the Department of Education. So, meron naman tayong mga pwedeng paglagyan ng mga babaeng bayani. Lalo-lalo na marami sila sa bawat yugto ng ating kasaysayan. So, kailangan mabanggit sila. So, kaya nga, I will ask them na magkakaroon ng mga curriculum guide siguro upang yan ay mapalaganap. Pangalawa, yung tanong mo tungkol sa saang pang yugto ng kasaysayan, maraming babaeng bayani. Aside from the Philippine Revolution, nariyan po yung mga World War II, yung mga Amazona natin, nag-guerrillang babae. Napakarami niyan. Na yung isa pa nga, si Remedios Gomez Paraiso, alias si Commander Liwayway. No? Bago yun pumunta sa labanan, nag-lipstick muna. Kasi siya yung sabi niya, kapag nakikita daw siyang naka-lipstick ng mga kawan niya na nakakapayo doon, nakakabayo at pinamumunuan sila, nai-inspire sila. So, yun yung mga ganong klaseng kwento na, actually may film na yun, no? Yung Ari ba yun? O hindi na Ari, yung isang kapampangan film. Pero ano lang siya doon, parang background. Maganda kung siya yung bida. At marami pang ibang mga babae. Lalo din panahon ng diktadura, at daming mga babae. No? Si Lorena Barros, si Naniliosa Hilaw, pwede silang gawan din ng pelikula. So sana po madagdagan po ang mga... Kaya po sana po, ang pakiusap ko po sa lahat, no? Kung kayo po'y guro, sana po ipa-incentive, ipa-require ang lakambini. Sapagkat kung marami po ang manonood ng palabas na ito, mas marami pa ho may inspire na mga filmmakers na dapat tumaya tayo sa pelikulang Pilipino to tell stories of heroism. Kasi sa totoo lang, napakahirap na pong tumaya sa pelikulang Pilipino. Kasi hindi naman po kayo pupunta sa sinihan kapag may pelikulang Pilipino. So sana po, panood po, bumalik po tayo sa sinihan. Iba po ang experience. Pag malaki ang screen, nagiging larger than life po kaysa sa tayo nanonood dito sa maliit na cellphone natin ng Netflix o kaya sa TV. Iba-iba pa rin po sa sinihan. So sana po ma-inspire ang mga filmmakers natin na gumawa pa ng pelikula at sana suportahan po ninyo ang lakambini. Salamat po. Thank you, Professor Shao. You have a follow-up question? Outside of the bayani figure that is usually known for as a partner of Kaoryang, as a more domestic role, and how do you feel that this would change the public's perception of Bonifacio? Thank you. That was a long one. Can you repeat that? Sure. What was your experience like playing Bonifacio outside of the bayani figure that he's usually known for as a partner of Kaoryang and as a more of a domestic figure sa buhay niya? And how do you feel that this might change the public perception of Bonifacio in the public eyes? Well, we all know. I mean, we all know him already. Many of his characteristics, alam na natin. Are there other stuff that we need to know about Andres? Kilala na natin siya eh. Yeah. Pero siguro, to reinforce, for example, some of the issues of Bonifacio's life. For example, bakit siya unang presidente? Bakit tinuturing siya ng ibang historian ng unang presidente? Lumalabas din dito yun. At kasama si Oriak doon sa kwento na yun.
Labanan ka. Oo. Yeah. Tell me answer, sorry. Miss Ellen is going to going to answer your previous question. Yes, I want to answer your question kasi that's very strong for me. Alam nyo, hindi naman yung sinabi ko, kailangan meron rin women heroes, no? But naniniwala ko kasi hindi naman nakikompetensya, no? But I just feel, iba kasi mag-isip ang lalaki, iba sila tumingin sa problema, at iba rin sila mag-solve ng solution. Ganon din ang mga babae, no? So, aside from that they play a big role, there's a different perspective, no? So itong pelikulang to, yung sinasabi nyo, kilala na natin si Andres Bonifacio. Si Andres, si Oriang, hindi pa natin masyadong kilala. But it is actually a reframing. A reframing of a story that we have studied, perhaps. Diba? Like, ano ba ibig sabihin ng hero? Diba? You have all these historical films, of course, some of whom are anti-heroes, probably, no? Ano ba yung value? Combat ba? Alam niyo, nung natalo kami nung sa festival, o hindi kami napili, rather, one of the things that was said was, parang walang combat scenes. Yung ba ang mark ng heroism? To go to combat? Physical? Magaling nga pumatay. Pero ano naman ang vision para sa isang bayan? Diba? What values do women, you will find that out, maybe, no? Like, what kind of values did Oriang represent? What do women, no? Not for all, no? But kasi iba yung experience ng women, eh. They bring a different values, no? So it really needs to be a partnership. So hindi pwedeng lalaki lang. Hindi na lang mundo ngayon, di ba? Daming gera. Diba? I think that's part of it, no? Yung sinasabi ng feminist lens. It's bringing also the values that women will bring. And in particular, of course, she's not just any other woman. She's actually ahead of her time. You will see, pag pinanood yung film, tandaan ninyo na women's suffrage came in 1937. She was born 1875. Nag-revolution siya ng 1897. Tama ba? She was 22. Diba? 21, 22. Nagkaroon siya ng trial. Pag nakita niyo yung trial, what she brings in. And then in 1928, gumawa siya ng autobiography at saka 10 tagubilin para sa mga kabataan. Na pag narinig nyo, magtataka kayo. Kasing ganda ng mga quotation ni Jose Rizal. Diba? Si Jose Rizal sabi niya, the youth is the hope of the motherland. Siya sabi niya, kabataan, pandayin nyo isang interest na makakatulong sa bayan. I mean, ang dami-dami niya. No? That was before women's suffrage. She had an autobiography. Among the women of that year, halos wala. Wala akong alam. Isa lang yata, no? I'm not sure, si Marina Dizon. Pero halos wala akong nagsusulat at that time. Okay? Yun. Anong values? Gusto natin magtanong mga tao, ano ba ang hero? No? I think I have a question. I have an answer to your question. Sakto may oras, buti na lang. But you were asking about the effect of Cam with Andres to me. But I think you will see the nuances also in the film na kung paano siya tumingin kay Oriang na okay, di lang pala lalaki ang kaya gumawa nito. Yung paghanga niya sa kanyang partner at sa mga babae in general. So, makikita mo yung paghangad niya na sana mas alam nito ng mga iba pang lalaki na hindi lang mga lalaki ang dapat maging leaders. Makikita mo sa nuances niya na mas gusto ko na hindi lang pala lalaki ang gagalaw. So, that effect to me as an actor, as a man, gave me, showed me different respect for women. And we all see it now. The women empowerment, that movement is very strong, and we should respect that. And totoo yung sinasabi, kahit very cliche, na no one is above anyone. Kaya lumebel ang mga babae. And now that I'm a husband, a father, nagbago din tingin ko sa asawa ko na hindi ako abot dito kung wala tayong partner na makakatulong sa akin. And that goes the same way for women and their partners also. Thank you.